Tila naging sunod-sunod na kamalasan sa ngayon ang nangyayari sa bansang China dahil sa mga negatibong balita ang mga naririnig hindi lamang sa kanilang palubog na ekonomiya, sa mga maling pananaw ng mga tao sa mundo sa kanilang ideolohiya sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea, kundi maging sa mga makabagong gamit pandigma na kanilang ginagawa sa pansariling konsumo. Nanganganib na rin sa ngayon ang kanilang homegrown made na sasakyang pangipawid na C919 na isa sa mga inaasahan nilang magiging isa sa malaking katunggali ng dambuhalang kumpanya na gumagawa ng mga commercial plane sa buong mundo, tulad na lamang ng Boeing Company ng Amerika at ng Airbus ng Europe. Hindi ito naging madali sa bansang China dahil hirap itong makuha ang sentimento at tiwala ng buong mundo, lalong-lalo na sa mga malalaking airlines kung saan nagiging negatibo ang pananaw sa mga gawa nito dahil sa mababang kalidad. Anumang oras sa ngayon ay pwede nang ideklara ng Comac Corporation ng China na ipatigil na ang paggawa at marketing sa nasabing eroplano sa kabila ng kakarampot lamang ng mga airlines company ang nagpahayag ng kanilang interest na bumili ng C919 aircraft. May mangilan-ngilan na rin silang nailabas na unit ng mga ito pero sa loob lamang ng bansang China at hindi sapat para tustusan ang libo-libong manggagawa nito para sa kanilang serbisyo at hindi posibleng malulugi ito sa kabila ng buong suporta ng kanilang gobyerno. Isa rin sa mga malaking issue sa ngayon sa bansang China ang kabiguan nito ng isa sa kanilang sikat na kumpanya na gumagawa ng mga high-end spacecraft kung saan nabisto ang pagsabog kumakailan lamang ng kanilang rocket. Ang Deep Blue Aerospace, isang pribadong kumpanya ng rocket sa China, ay nag-anunsyo noong linggo na ang Nebula 1 nito, isang pangunguna na magagamit muli na rocket na pinapagana ng kerosene, ay hindi matagumpay na nakompleto ang isang pagsubok sa pagbawi sa mataas na altitude. Sa kapila ng pagtugon sa 10 to 11 layunin sa panahon ng vertical takeoff at vertical landing na pagsubok, ang rocket ay nakatagpo ng mga isyu sa huling yugto nito na humantong sa isang pagbagsak at pagsabog nito. Ayon sa kumpanya, ang tatlong makina ng Nebula 1 ay unang nagpaputok tulad ng inaasahan na nagtulak sa rocket sa isang mataas na altitude. Ang proseso ng pagbaba ay nagsimula ng maayos na may dalawang makina na naka-shutdown gaya ng binalak. Gayunpaman, lumitaw ang mga problema nang sinubukan ng rocket na mapunta pabalik sa itinalagang pad. Ang mekanismo ng landing ay hindi gumana na naging sanhi ng Nebula 1 na gumawa ng isang hard landing. Ang mga larawan mula sa pagsubok ay nagsiwalat sa itaas na bahagi ng rocket na nasira at nagtamo ng mga pinsala sa sunog sa labas nito habang ito ay bumagsak at sumabog. Ang Nebula 1 ay isang two-stage rocket na may diameter na 3.35 meters. Gumagana ito sa kombinasyon ng kerosene at likidong oxygen at nagtatampok ng siyam na variable thrust Thunder R1 engine. Ang ikalawang yugto ay pinapagana ng isang makina. Ang pagsasaayos nito ay nagpapahintulot sa rocket na magatid ng hanggang 2,000 kilos sa mababang orbit ng mundo na may pinahusay na bersyon sa hinaharap na may kakayahang magdala ng 8,000 kilos sa LEO. Iminungkahi ng mga eksperto sa industriya na ang paggamit ng mga alternatibong panggatong tulad ng kerosene, metanin at likidong oxygen ay maaaring makabuluhan, bawasan ang mga gastos at gawing mas environment friendly at mahusay ang mga paglulunsad ng rocket. Sa nakalipas na taon, ilang pribadong kumpanya sa espasyo ng China ang sumubok ng iba't ibang disenyo ng spacecraft na nagpoposisyon sa kanilang sariling upang matugunan ang tumataas na pangangailangan sa sektor ng komersyal na espasyo ng bansa. Ang aktibidad na ito ay dumarating sa gitna ng pagtaas ng kompetisyon upang magtatag ng mga satellite constellation na maaaring pabagsakin ang mga kumpanya sa Amerika tulad na lamang ng Starlink network ni Elon Musk. Mas maaga sa taong ito, nagtaas na malaking bagong pondo ang Deep Blue Aerospace para isulong sa programang gumawa ng dekalidad ng mga rocket. Iniyayag ng kumpanya na nakakuha ito ng daan-daang milyuhan sa pamamagitan ng kumakailang mga round ng pagpondo sa B at B1 na nagbibigay ng malaking tulong sa mga pagsisikap nito sa pagbuo ng reusable rocket technology. Ang unang paglulunsad ng Nebula 1 rocket ay nakatakdang maganap mula sa isang bagong commercial spaceport sa Wenchang na matatagpuan sa Hainan Island.
Subalit, sa nangyaring ito, hindi matanggap ng ilang matataas na opisyal ng bansang China dahil isa itong kahihiyan sa kanilang bansa. Mas bumaba ang moral at patingin ng ilang bansa sa kanila gayong ipinagmamalaki ng mga ito na mas advance ang lahat ng kanilang karunungan sa teknolohiya kesa sa iba, lalong-lalo na sa Estados Unidos. Malaking palaisipan sa kanila kung bakit lumabas at nag-leak ang video online ng pagsabog ng kanilang racket gayong walang paintulot sa nasabing kumpanya na ilabas ito para makita ng publiko. Sa ngayon, patuloy ang imbestiga ng bansang China kung sino-sinong mga personalidad ang nagpakalat ng nasabing video at may kaukulang parusa ito sa oras na mahuli ang mga salarin. Maraming salamat. Ito lang munang ating update for today.